Wow! May ganon! Monday to Friday sa tunay na comedy capital ng Pilipinas. TV5. Timbog ang wanted na kapatid ni Raymond Dominguez na umunoy leader ng carnapping syndicate kaninang tanghali. Nahuli si Roger Dominguez matapos mag-counterflow sa one-way sa Timog QC habang sakay ng kanyang Outlander SUV. Ayon kay QC PD Chief Superintendent Benjaldi Mantele, nagpakilala pa raw si Dominguez na isang pulis, kaya dinala siya sa Camp Kalingal para questionin. Dito, nabistong siya si Roger Dominguez. Bagamat walang basihan ang pagkakadawit niya sa mga serye ng carnapping noong Enero, makukulong siya dahil sa counterflow violation at usurpation of authority sa pagpanggap na pulis. Naaktuhan naman ng News 5 ang pagtakas ng isang lalaki matapos namanong upakan at tutukan ng balisong ang kapwa niyang driver. Ang dahilan ng away, agawan lamang ng pasahero sa terminal ng jeep. Jay De Castro, ikwento mo. Halos hirap na makatakbo ang lalaking ito habang hinahabol ang mga pulis sa bahaging ito ng Sangandaan, Caloocan kaninang madaling araw. Inirereklamo kasi ng pambubugbog at panunutok ng balisong ang lalaki. Hindi na siya nakapalag ng mahabol at maaposasan ng mga pulis. Ako magdadal daw. Sabi akin yun. Sa akin, binaw mo eh. Alam mo yan, alam mo. Kinilala ang suspect na si Larry Pascual. Na-corner din ng mga pulis ang isa pang umanong kasabwat niya na si Lian Bautista habang nakatakas naman ang isa pa nilang kasama. Kwento ng biktima nilang si Albert Dalion na bigla raw siya nang pagtulungan siya ng mga suspect. Sinapok, sir? Sa jeep, sa loob. Trespassing ang ginagawa niya eh. Anong ginawa sa'yo? Sinapok ako. Patingin na sapok mo, sir? Ito. Simpleng agawan daw sa pasahero at lamangan sa pila ng jeep ang punot dulo ng kanilang pag-aaway. Pagbaba ng mga pasahero, sabay na yung sampa. Pinagsusuntok niya ako. Kaya ang ginawa ko, bumalik na ako rito. Tumanggi naman magsalita ang mga suspect sa mga akusasyon sa kanila. No comment ako, no comment. Sasampa ng physical injury ang mga suspect at illegal possession of deadly weapon. Jade De Castro, News 5. Hindi na nakababa ng eroplano ang isang papauwing OFW galing Saudi Arabia. Bago pa kasi lumanding ang eroplano sa NAIA, sa morgue na siya dinala. Ikwento mo, Michelle Mediana. Pauwi na sana ng Pilipinas ang OFW na si Francisco Cogen matapos ang higit isang dekadang pagtatrabaho sa Saudi. Pero di pa man siya nakakababa sa sinasakyang Etihad Airways Flight EY428, inatake at binawiera siya ng buhay pasado alas 10 kagabi. Bigla na lang daw nahilo at nawala ng malay ang 59 na taong gulang na OFW. Makalipas ang kanyang pag-inom ng alak, nakaramdam nito ng pagkahilo na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ulirat. Ang ipinagtataka ng mga otoridad, ni wala man lang sumalubong na kamag-anak kay Cogen sa airport. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi nagpa-renew ng membership sa ahensya si Cogen. Lumalabas din na dineport siya mula sa Jeddah sa hindi malamang dahilan. 2,000 pa siya na process eh. Kaya I don't know, no, we just have to look deeper into our records. Sa tagal naging OFW ni Cogen, palaisipan din kung bakit 400 riyal lang o 4,800 pesos ang nakuha mula sa biktima. Pera lang ang nakita namin sa bulsa. Tsaka yung travel document niya na hawak ng OWA. Hindi pa matunto ng mga pulis ang mga kamag-anak ni Cogen. Michelle Mediana, News 5. Sa aksyon abroad, presidente sa Egypt, nagmamatigas pa rin kahit na nasa 3 linggo na ng kaguluhan doon. At salamin sa Japan, pwede na rin thermometer. Naomi Dairit, ikwento mo. Muling nagsalpukan ng libo-libong mga ralista at pulis sa Egypt. Nag-umpisa ito na magsunog at magbarikada ang mga ralista sa Tahrir Square. Nagngit-ngit ang mga ralista nang i-anunsyo ng kanilang foreign minister na lalo lang daw magkakagulo sa bansa kapag bumaba si President Hosni Mubarak. Dahil sa gulo, inilipat muna sa ibang lugar ang parliament. Nagpaluan naman ang mga pulis at mga empleyado ng isang airport sa Karachi. Pinoprotesta ng mga empleyado ang pagsisante sa 5 piloto dahil sa pinasok na kasunduan ng management. Banta ng mga nagpoprotesta, hindi sila titigil hanggat di napapatalsik ang manager na may pakana ng kasunduan. Ibang klaseng salamin ang naimbento sa Tokyo.
Kaya nitong basahin ang temperatura ng taong sisilip dito. Gagamitin ito sa mga airport para malaman kung may bird flu o H1N1 ang mga pasahero. Naomi Dayrid, News 5. Susunod sa aksyon, Taiwan. Pinagpag-initan pa nga ba ang mga Pinoy na papasok sa kanilang bansa? Mga nagugutom sa bansa, kumonti na raw. 32 pesos pambili ng pagkain kada araw. Kasya na raw, sabi ng gobyerno. At ang makapagpigil hiningang pagalingan ng stance sa yelo, abangan sa Makata Super Video. Sabi ni Inay, may pupuntahan kami. Sabi